Ang pelikula ay nagbubukas sa loob ng isang pampasaherong eroplano na tinatawag na IA-42 na lumilipad mula sa Dallas papuntang London. Ang piloto na si Kapitan William Strong ay binabanggit ang sitwasyon ng paglipad at binanggit na mararating nila ang kanilang destinasyon sa loob ng 7 oras. Sinabi rin niya na ang kondisyon ng panahon ay perpekto at hindi sila mahaharap sa anumang mga hadlang sa daan. Katabi ni Strong ang co-pilot niya na si Daniel Prentice na nakasama na niya sa maraming ilang flight. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang may naganap na kakaibang anomalya. Ang mga electronics sa loob ng cockpit ay nagsimulang kumurap at ito ay nag-udyok sa kapitan na humingi ng tulong. Sa kabutihang palad ay tiniyak sa kanya ng ground control na wala silang anumang problemang mechanical at ang kalangitan sa unahan ay malinaw. Dahil dito ay naging magaan ang loob ng mga piloto ngunit nang makarating sila sa unahan, napansin nila ang isang napakalaking bagyo. Nagulat ang kapitan kaya agad muling nakipag-ugnayan sa ground control dahil nabanggit nito na magiging maaliwalas ang kalangitan. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka ay binanggit ng lalaki na ang bagyo ay lumitaw ng bigla mula sa kung saan. Dahil naiwan na walang pagpipilian, hinimok ng kapitan ang mga pasahero na manatili sa kanilang mga upuan at sila ay magpapatuloy upang malagpasan ang bagyo. Ang co-pilot na si Daniel ay hindi sigurado sa ideya, ngunit sinabi sa kanya ng kapitan na ito ang tanging paraan. Pagkatapos nito ay pareho silang humarap sa matinding kaguluhan, habang ang mga pasahero ay sumisigaw dahil sa takot. Sa kabutihang palad pagkatapos ng kaunting problema, ang eroplano ay nakalampas sa bagyo at pumasok sa payapa na kalangitan. Habang ang mga pasahero ay nakahinga ng maluwag, ang mga piloto ay natigilan ng makita ang kalangitan na ganap na madilim na para bang gabi na. Bukod dito ay naputol din ang lahat ng signal sa loob ng eroplano. Ngayon ang radar na lamang ang gumagana at ang lahat ng komunikasyon sa ground control ay nawala. Sa kabila nito ay ipinapalagay nila na ito ay isang malfunction lamang na dulot ng bagyo kaya nagpatuloy pa din sila gayunpaman, nang mabigo silang makahanap ng sasakyang panghimpapawid sa kanilang radar sa sumunod na 30 minuto ay nagsimula na silang maghinala. Si Kapitan Strong ay nagpasya na palikuin ang eroplano na naglalayong makahanap ng isang sasakyang panghimpapawid sa paligid. Bago gawin ito ay tinawagan niya ang isa sa mga flight attendant na si Cameron at hiniling sa kanya na ayusin ang lahat sa kanilang mga upuan dahil sila ay bababa. Sa sumunod na eksena, nagsimulang bumaba ang mga piloto ayon sa kanilang plano at sa sandaling iyon ay napansin nila ang isang bagay sa kanilang radar. Noong una ay naging masaya ang kapitan, ngunit nang banggitin ni Daniel na hindi ito isang normal na sasakyang panghimpapawid ay nagsimula na siyang matakot. Pagkatapos nito ay nakita nila ang isang malaking bilang ng mga eroplanong pandigma na binobomba ang isang lungsod na tila isang digmaan. Nagdala ito sa mga pasahero sa estado ng pangamba ngunit ang mga flight attendant ay mabilis silang pinatahimik na binabanggit na ang lahat ay magiging maayos. Samantala sa loob ng cockpit ay parehong natulala ang mga piloto, ngunit nang sisimulan na nilang imbestigahan ang sitwasyon ay isang grupo ng mga fighter plane ang nagsimulang lumapit sa kanila. Nang ang mga ito ay aatake na, ginagamit nila ang kanilang radar upang makalayo sa linya ng pagpapaputok at muling umakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan nito ang panganib ay naiwasan nila pansamantala, ngunit ang mga pasahero ay nagsisimulang mabahala sa sandaling ito. Ang ilan sa kanila ay hiniling kay Cameron na ihayag kung ano ang nangyayari, ngunit maayos niyang tiniyak sa kanila na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Samantala nabigo ang kapitan na makipag-ugnayan sa sinuman sa lupa at dahil wala siyang ideya tungkol sa kasalukuyang lokasyon, nagpasya siyang bumaba muli. Ang plano niya ay suriin ang paligid at tukuyin ang eksaktong lokasyon kung saan sila naroroon. Agad na hindi sumang-ayon si Daniel dahil siya ay kinakabahan sa banta na nagbabadya sa ibaba gayunpaman, nang binanggit ng kapitan na malapit na silang maubusan ng gasolina ay sumang-ayon na siya. Samantala, nakita ng dalawang pasahero na sina Dale at Bennett na ipinahayag ng mga historian ang sitwasyon at nagpasya na ipaalam ito sa kapitan. Pagkatapos ay pumuslit sila sa loob ng cockpit at ipinaalam kay Kapitan Strong na ang mga fighter plane na nasaksihan nila kanina ay hindi pa nagagawa mula noong taon ng 1945, sa katunayan, ito ang tinatawag na Luftwaffe na pagmamayari at pinapatakbo ng mga Nazi. Nagalit ang kapitan nang marinig ito at inutusan niya si Cameron na samahan ang mga lalaki palabas ng cockpit. Ngunit patuloy na binabanggit ni Bennett na naglakbay sila pabalik sa taong 1940 sa gitna ng World War II. Nalaman din ng mga historian na ang eroplano ay nawala ng lahat ng signal. At dahil dito ay binigyan sila ng kapitan ng 30 segundo upang ipaliwanag ang kanilang kwento. Pagkatapos nito ay ibinunyag ng mga lalaki na ang eroplano ay hindi nakakakuha ng anumang mga signal dahil walang maraming radio tower sa Western Allied Front noong 1940,
Binanggit din nila na ang eroplano ay lumipad sa panahon ng pambobomba ng Saint-Cyr na isang kalkuladong pag-atake ng Nazi sa kanlurang baybayin ng France noong 1940. Samantala, ang mga haka-haka ay mas ikinagalit ng kapitan at iniisip niya na nababaliw na ang mga ito. Pagkatapos ay pinabalik niya sila sa kanilang mga upuan, ngunit sinabi niya muna sa kanila na itikom ang kanilang mga bibig. Sa sumunod na eksena, ang mga piloto ay muling pinababa ang sasakyang panghimpapawid na umaasa na makakuha ng anumang signal ng radyo. Sa kabutihang palad ay nagawa nilang makipag-ugnayan sa isang British na lalaki na agad na sinabi sa kapitan na ipakilala ang kanyang sarili. Sumunod si Kapitan Strong at binanggit din na kailangan nila ng agarang tulong, ngunit ang tao sa radyo na si Nigel ay may pag-aalinlangan tungkol sa kanilang mga motibo. Naniniwala siya na imposibleng makakuha ng signal ng radyo mula sa isang eroplano na lumilipad sa mataas na lugar at ito ay tama nga dahil noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga British ay walang ganoong makabagong kagamitan upang makatanggap ng mga long-range transmission. Dahil nauubos na ang oras, humingi ng tulong si Kapitan Strong kay Nigel ngunit naguguluhan ng huli tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Dahil dito ay tinanong ng kapitan kay Nigel ang petsa, at sumagot naman siya na ito ay ika-17 ng Hunyo taong 1940. Ikinagulat ito ng mga piloto, at sa wakas ay napagtanto nila na ang mga historian ay hindi nagsisinungaling. Gayunpaman ay hindi pa rin nila nakumbinsi si Nigel na sila ay isang commercial airplane, at dahil wala nang natitirang pagpipilian ay pinatawag ng kapitan ang mga historian at hinayaan silang makipag-usap kay Nigel. Binanggit ni Bennett ang isang lokasyon sa pamamagitan ng kanyang mga libro at sinabi din nila na nalagpasan nila ang lugar kung saan lumubog ang Lancastria. Nang marinig ito ay nagulat si Nigel dahil sa kanyang panahon ay aktibo pa rin ang Lancastria. Kaya naman nagpasya siyang magtungo sa kanyang superior at kinumpirma kung ang mga lalaki ay nagsasabi ng totoo. Pagbalik sa loob ng eroplano, narinig ng isang pasahero ang usapan sa loob ng cockpit at panandali ang nawala sa sarili. Pagkatapos ay nagpasya siyang kumilos at tumayo mula sa kanyang upuan. Kasunod nito ay inanunsyo niya sa lahat na nagbiyahe ang eroplano papunta sa taong 1940 at nasa France na sila ngayon. Binanggit din niya na ang hukbo ni Hitler ay kasalukuyang sinasalakay ang bansa at iminungkahi na silang lahat ay magtulungan upang pigilan ito. Nang marinig ito ang karamihan sa mga pasahero ay nagsimulang tumawa na tinatawag siyang baliw gayunpaman, ang ilan sa kanila ay sumang-ayon na sumama sa kanya. Sa pamamagitan nito ay nagpasya ang bagong nabuo na grupo na i-hijack ang cockpit at mag-crash landing, ngunit pinigilan sila ng 2 sundalo ng Amerika. Di nagtagal ay sumiklab ang away at maging ang mga flight attendant ay nakiisa sa aksyon, sa kabutihang palad ang mga kontrabida ay napasuko at sila ay itinali sa kanilang mga upuan upang hindi na magdulot ng anumang gulo. Samantala, muling nakipag-ugnayan si Nigel sa mga piloto at ipinahayag na tama ang kanilang impormasyon tungkol sa Lancastria. Binanggit din niya na ang impormasyon ay nakatulong sa kanila na iligtas ang maraming tao, dahil dito sa wakas ay nagtiwala si Nigel kay Kapitan Strong at nagpasya na tulungan siyang ibaba ang eroplano. Ngunit para doon ay kakailanganin niya ang kanilang eksaktong lokasyon, ang kapitan at ang mga historian ay nagbigay ng tinansya na lokasyon ngunit ito ay hindi pa rin sapat. Kaya naman nagplano ang 2 piloto na buksan ang kanilang mga ilaw para makita sila ng mga sundalong British. Nakalulungkot dahil sa sandaling gawin niya ito, una silang nahanap ng mga German at isang grupo ng mga fighter plane ang nagsimulang lumapit sa kanila. Sinimulan silang atakihin ang mga sasakyang panghimpapawid gamit ng mga bala dahilan para ang mga pasahero ay mapunta sa estado ng kaguluhan. Sa kabila nito ay hindi nagpanik si Kapitan Strong at sinubukan niya ang lahat ng magagawa niya para maiwasan ang pag-atake. At maya-maya ay nakaisip siya ng plano na iligaw ang mga Nazi. Pagbilang ng 3 ay ibinaba niya ang eroplano sa napakalalim na anggulo, at nang malapit na itong tumama sa lupa ay bigla niya itong itinaas. Sinundan din sila ng mga Aleman, ngunit dahil wala silang makabago na eroplano ay nabigo silang umangat at sa makatuwid ay bumagsak sa lupa. Sa sumunod na eksena ay ipinakita na si Daniel ay nabaril sa panahon ng pag-atake, at ang sasakyang panghimpapawid ay umuusad na may ilang mga butas sa loob nito. Mabilis na tinakpan ni Cameron ang mga butas at binigyan ng paunang lunas si Daniel. Kasunod nito ay nagpasya si Kapitan Strong na harapin at sabihin ang nangyayari sa mga natatakot na pasahero. Hiniling niya sa isa sa mga flight attendant na hawakan muna ang kontrol saka siya lumabas. Doon ay inihayag niya ang buong sitwasyon at binanggit din na sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang maibaba ang eroplano. Gayunpaman ay nasira ng kamakailang pag-atake ang landing gear ng eroplano, kaya nangangailangan sila ng ilang mga voluntaryo upang ayusin ito. Noong una ay nanatiling tahimik ang lahat dahil sa takot,
Ngunit hindi nagtagal ang dalawang magiting na pasahero na sina Teresa at Hector ay sumang-ayon na magboluntaryo. Di nagtagal, ang tatlo ay tumungo sa tail section ng sasakyang panghimpapawid at nagsimulang mag-imbestiga. Si Teresa na isang engineer ay mabilis na natukoy ang problema at sinimulan itong ayusin, pagkaraan ng ilang sandali ay nagtagumpay siya. Ngunit mayroon pang isang balakid, may kung ano na nakabara sa landing gear. Kaya naman para maayos ito ay kailangang may bumaba doon at tanggalin ang bagay na ito. Dahil isa siyang matapang na lalaki ay nagpasya si Kapitan Strong na siya na ang gagawa nito, ngunit iginiit ni Hector na siya na ang bahala dahil mas mahalaga siya bilang piloto. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumaba sa landing gear at ginamit ang martilyo upang ayusin ang problema. Nang maglaon, si Kapitan Strong ay bumalik sa cockpit at muling bumaba upang makipag-usap kay Nigel. Pagkatapos niyang gawin ito ay binanggit niya na ang sasakyang panghimpapawid ay mayroon na lamang 80 minutong halaga ng gasolina, kaya kailangan nila kaagad ng tulong. Habang nag-uusap sila ay dalawang German aircraft ang biglang umatake sa eroplano, sa pagkakataong ito ay nagpaputok pa sila ng mga missile na bumasag sa lahat ng bintana ng eroplano. Habang ang mga pasahero ay nasa estado pa ng pagkagulat, si Kapitan Strong ay nakagawa ng isa pang plano para iwasan ang mga kalaban. Ginamit niya ang kanyang natatanging kagamitan, walang iba kundi ang radar na kayang mag-track ng mga kaaway. Pagkatapos ay matalino niyang nilinlang ang mga Aleman at nagawa niyang pagbanggain ang mga ito na nagligtas sa buhay ng lahat. Pagkatapos ng pangyayaring ito, napagtanto ni Daniel na hindi sila maaaring patuloy na bumaba dahil ipapakita nito ang kanilang lokasyon sa mga Aleman. Nang ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, si Bennett ay nagkaroon ng ideya. Iminungkahi niya na putulin nila ang radar ng eroplano at ipadala ito kay Nigel, upang magamit niya ito at gabayan sila patungo sa kaligtasan. Nag-aalinlangan ang mga piloto sa plano, ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Kasunod nito ay muli silang nakipag-ugnayan kay Nigel at ipinaalam sa kanya ang kanilang plano. Nagulat si Nigel na handa silang isuko ang kanilang pinakamahusay na sandata ngunit gayon paman ay pumayag siyang tumulong. Pagkatapos ay nagkasundo ang mga piloto na ibigay ang radar sa isang partikular na lokasyon at simulan ang paghahanda para dito. Sa sumunod na eksena ang mga flight attendant ay nagsimulang maghanap sa mga bagahe ng kung ano-ano, umaasa na makahanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang na makakabawas sa epekto ng pagbagsak. Sa oras na yun isang matandang lalaki ang nagbigay sa kanila ng ilang laruan na parachute na binili daw niya para sa kanyang mga apo. Pagkatapos nito ay magsisimula na ang paghahanda para sa pagbaba, mabilis nilang binalot ang radar sa isang makapal na patong ng mga damit at kinabit sa parachute. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating sila sa itinalagang lugar, inihulog ang aparato sa labas ng eroplano at ipinaalam ito kay Nigel. Nakalulungkot dahil ang aparato ay bumagsak malapit mismo sa hangganan ng Swiss-German at ito ay unang nakita ng mga Nazi. Sa sandaling yun ay dumating doon ang ilang miyembro ng hukbong British at naganap ang matinding shootout sa pagitan ng dalawang partido. Sa kabutihang palad ang mga Nazi ay namatay at dinala ng mga British ang aparato kay Nigel. Hindi nag-aksaya ng oras si Nigel at mabilis niyang itinayo ang radar sa loob ng kanyang kampo at sinimulan itong paandarin. Pagkatapos ay ginabayan niya si Kapitan Strong sa tulong ng aparato hanggang sa makarating sila sa isang ligtas na lugar. Sa oras na ito, ang sasakyang panghimpapawid na kanina pa lumilipad ay nauubusan na ng gasolina, kaya hiniling ng kapitan kay Nigel na humanap ng isang landing spot sa lalong madaling panahon. Habang sinusuri niya ang lugar ay may bigla siyang nakita na kung anong malaking bagay sa radar na hindi mukhang anumang sasakyang panghimpapawid. Nakapagtataka dahil ang bagay na ito ay isa palang bagyo, katulad ng nagdala sa kanila sa panahon na ito. Nang makita ito ay iminungkahi ni Kapitan Strong na dumaan sila dito, dahil wala silang sapat na gasolina upang pumunta sa ibang lugar. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Nigel at nagpasalamat sa kanyang tulong, inanunsyo din niya sa mga pasahero na muli silang dadaan sa bagyo at kung magtatagumpay ay magkikita din sila agad. Inihanda ni Kapitan Strong ang kanyang sarili kasama si Daniel at ipinasok ang sasakyang panghimpapawid sa bagyo. Sa kabutihang palad ay epektibo ang kanilang plano at ang sasakyang panghimpapawid ay bumalik sa kasalukuyang panahon sa Berlin. Ang ground control doon ay nakipag-ugnayan sa kanila at binanggit na ang buong runway ay inayos para daanan nila. Sa wakas pagkatapos ng 6 na oras na kaguluhan at pangamba, dumaong na ang Flight IA-42. Sa huling eksena ng pelikula, ang lahat ng mga pasahero ay nagdiwang sa kanilang pagbaba at nagsimulang lumabas. Makalipas ang ilang sandali, si Kapitan Strong ay lumabas din sa cockpit at nakita ang parehong matandang lalaki na nakaupo mag-isa sa loob ng eroplano.
Lumilitaw na nagsusulat siya ng isang libro na pinamagatang Ang Radar System na Nagligtas sa Europa. Natapos ang pelikula ng mabunyag na ang matanda ay walang iba kundi si Nigel mismo. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!